Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nagkabukingan na. Just in breaking news, former PRRD pinatawag na. Panelo bumwelta na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin mula po rito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ng araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? So, tatlo yung ating pag-uusapan natin ngayon, no? Pero konti lang itong ating topic natin ngayon, pero mahalaga ito, okay? Mahalaga na malaman ng taong bayan na ganito na po ang sitwasyon ng ating bansa sa ginawa ng administrasyon natin, okay? Unang-una nating pag-uusapan, sabi nga dito ni yung analysis ni Attorney Sal Panelo na wag na ninyong ipatawag si Duterte, yung ating former president, no? Sabi niya, wag nang tawagin, mapahiya lang kayo. Pareha kami ng sentimento ni Attorney Panelo. Sabi ko yan kahapon sa ating vlog. Wag niyong ipatawag si former President Duterte dahil mapapahiya lang kayo. Okay? Si Attorney Panelo sa pag-imbita kay FPRRD sa EGK investigation ng Kongreso. Okay? Mamaya itatalakay natin yan at magre-react tayo dito. Okay? Pangatlo nating pag-uusapan, ilan sa mga senador tutol sa hakbang ni PBBM, kanang admin dyan sa Malacanang, nabawasan ang taripa sa imported na bigas. Alamin natin ha, bakit pati itong mga senador na ito pumapalag na rin sa ginagawa ni PBBM. Okay? So much with that. Bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong. So yan mga kababayan, bababaan ang taripa pero mag-i-import po mga kribyo natin. Ito nga po yung malaking katanungan. Paano naman po yung mga local farmers natin, di ba? Mahal na nga po ang bigas, mag-i-import pa. Ano nang mangyayari? Baka mga kababayan, baka matuluyan na po yung pinapangarap, no? Na 100 pesos ang kilo ng bigas pag nagkaganito na. Grabe naman po. Bakit puro import tayo ng import imbis na palaguin, no? Yung mga suportahan yung mga farmers natin dito. Eto tuloy yung gusto nilang gawin mga ka-review natin. Mag-import, babaan ng taripa, no? Instead, gumawa po sila sana ng mga batas na talagang solido. Na magbibigay ng suporta dito sa ating mga farmers, di ba? Grabe naman po kung ganoon mga kababayan. Ito, sa inyo mga kababayan, anong dating nito sa inyo? Tingnan nyo mga ka-review natin, mababa po ang mahina po ang piso natin. Malakas ang dolyar. Ibig sabihin, pabagsak ang ekonomiya. Tapos ganito pa. Mag-i-import pa tayo. Naku, malaking kawalan sa ating gobyerno. Kasi mas maraming piso ang lalabas. Ang mawawala sa atin, di ba? Ang ating video sa YouTube at sa Facebook para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, like and share. Sabay-sabay natin i-like at i-share ang video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, i-Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, ayan, simulan na natin. So, unahin muna natin itong topic natin na sabi ni Atty. Sal Panelo na sablay ang mga idea ng mga kongreso sa pagpatawag nila kay Duterte sa investigasyon, hearing dyan sa Kongreso patungkol po dito sa EGK. Okay? Bakit sablay? Ayan, ipapaliwanag yan ni Panelo
at i-react natin ito, okay? So, eto, play natin itong video. Marami tayong mapulot na idea kay Panelo. Bakit nga sablay sila, di ba? Okay, pasok, Sir Panelo. Kasi, pag tinawag mo presidente, sasabihin sa'yo ni presidente, nasaan yung 20,000? Pakita niyo sa akin mga listahan. Sino yan? Kailan namatay yan? Anong petsa yan? Anong okasyon yan? Correct. Abogado ito eh. Of course. Di ba? Talagang mahihirapan sila kay former President Duterte dahil abogado ito. Ha? Lawyer itong ating Pangulo na ipatawag nila. Kaya nga, nakakatawa ito eh. Di ko lang alam kung gaano gigisahin ni Duterte itong mga kongresista na ito. Mapapahiya lang talaga sila. Okay? Magbibigay kayo ng numbers na ito yung mga kasali sa EG case. Remember, itong presidente na ito, abogado ito, naging piskal ito. And itong kind of people na i-hearing ninyo, manghihingi talaga dyan yung ebidensya. Because itong mga taong to, evidence-based ito. Talagang, kung may tanong kayo, see to it that you can give. Paano mangyayari niyan? Puro salita lang itong mga na ito. Ha? Wala naman silang pinakikitang ebidensya. Paano ba yan? Di uwian na agad, mga kababayan. At saka ito, mga karibin natin, kung sino pa talaga yung gumawa ng mabuti sa bansa, talagang yun pa yung ginigipit ninyo ngayon, baka pagdating ng araw, mga kababayan, pag kayo naman ang binawian ng mga ito, baka sabihin nyo naman na human rights, di ba? Pagsisikil ng kalayaang magpahayag. Diba? Kasi ganun talaga ang nangyayari. Ngayon, tingnan nyo, nagre-reklamo ba yung mga Duterte? Sinisikil yung maisog rally. Diba? Tapos, puro mga ano pa sa kanila. Mga puro paninira. Pero lumalaban, diba? At hindi nagpapaawa effect, diba mga kababayan? Yung sinasabi ko po, baka pagdating ng panahon, no? Hindi natin masabi. Baka isang araw kayo naman ang ipatawag. At baka sabihin nyo, sabihin nyo na sinisikil lang yung mga karapatan. You can give evidence. You can give numbers kung saan dito dahil kayo yung tatanungin ni former president dyan. Kaya nga, let's get it on. Yan ang sabi ng kampo ng mga Duterte. Kaya useless. Kung wala kayo may sagot, huwag nyo nang tawagin, mapapahiya lang kayo. Correct. Sinabi po ni Pangulong Bongbong Marcos sa isa pong pagdinig o sa isa pong event sa Philippine National Police na kanya pong na-quote that everything has gone down, theft has gone down. Ito yung crime rate kumbaga at yung pero mataas pa rin daw yung index crimes. So, sa madaling salita, sabi ni Presidente Bongbong Marcos, sabi ni PBBM, na mas magaling ang kanyang administrasyon compare sa Duterte administration. Dahil yung crime rate daw bumababa, yung droga daw nawawala na raw. So may ganun silang pautot, okay? Ang tanong diyan, maniniwala ba Yun nga, maniniwala bang taong bayan? At saka ito mga karibin natin, naisip ko lang, baka yung mga nagagawang krimen ngayon, sa panahon ngayon ay hindi nire-record. Kasi nung panahon ni PRRD, di ba? Konting kibot lang dito, konting kiliti lang, recorded na agad. Ngayon, wala na tayong nababalitaan kasi hindi naman binabalita ng mainstream media. Di ba? Pero sa panahon po ni PRRD, talagang nakikita ng taong bayan kasi sinisilip ng mainstream media. Lagi silang nakabuntot. Ngayon, saan sila nakabuntot? Pagpapuntang ibang bansa, no? Nagkakandara pa itong mga hinayutak na ito. Yun nga naiisip ko mga kabayan, baka hindi recorded, no? Yung mga sinasabi nilang crime rate. Hindi niyo siguro nire-record. Or wala lang kayong ginagawa. ang taong bayan dyan? And other form of crimes. At least, sabi ng Pangulo, we can say that we are doing better. We are doing better raw. Kaya nga si Panelo, na-shock dito sa pahayag ni PBBM. We are doing better compared to the previous administration. Kayo, maniniwala ba kayo? Kayo mga audience dito.
Sabi ni PBBM ha, galing yan kay PBBM. We are doing better. Grabe no mga kababayan. Kasi I think ako personally mga kababayan, opinion lang po ito wala pang sinabi si PBBM na hindi magpapaganda sa kanila. Di ba? Unlike kay PRRD mga kababayan, talagang wala. Di ba? Kahit makasama sa kanya, sasabihin niya yon. Oh. Kaya nga pinag-PPPI niya yung mga di ba? Yung mga oligarchs. Yun, dun pa lang mga kababayan, makikita mo na talagang mapapasama. Si former PRRD sa taong bayan, sa mata ng taong bayan. Biruin mo, pinagmumura, di ba? Yung mga malalaking tae dito sa ating bansa. Oh, pero si PBBM puro magaganda. Magaganda po yung pinakikita, gustong iparating sa taong bayan na ganito kami kaganda, ganito kami kalinis, no? Ganito na kami ngayon. Mas maganda tayo ngayon kaysa noon. Kaya ang tanong, totoo ba kaya? Ang tanong, maniniwala ba kaya ang taong bayan? Nako po. Kung maganda talaga tayo ngayon, bakit ganito ang ekonomiya natin? Bakit naghihirap ang taong bayan dahil sa inflation? Diba? Kung maganda talaga ang inyong mga ginagawa. Yan ang malaking tanong. Bakit ang piso ay pahina ng pahina? Which is indicates na talagang delikado ang ating ekonomiya. Diba? Oh. Wag niyo kasing purihin ang inyong mga sarili, 'di ba? Hayaan niyo na yung mga taong bayan yung pupuri sa inyo, 'di ba? Yun yung nangyari sa panahon po ni PRRD, no? Walang papuri sa sarili, taong bayan ang nagdedesisyon kung okay ka ba o hindi. Pero ngayon mga kababayan, mismong gobyerno ang nagsasabi na okay sila. Sila lang siguro. That's a big word, Attorney Sal. Better than we were before. Ano po ang dagon po niyo doon, sir? Marami na daw has gone down. Ito. Ipapaliwanag ito ngayon ni Panelo. Bakit sablay ito? Reality and so forth and so on has gone down. Mm. Economy has also gone down. His popularity and trust rating has also gone down. Yun yung totoo. Yan. Mr. President Bongbong Marcos, sabi mo, we are doing better than before. Okay, ibig sabihin, mas magaling. So, kung better than before, mga kababayan, sana po, sana man lang sa mga trust rating, sa mga ratings na yan, nilampasan mo pa, si PRRD. Paano mo nasabing better than before? Baka kay Noynoy, hindi pa nga siguro Mas malala pa nga siguro ngayon Sino ba? Ay, nako, iyak na naman po nito yung mga BBM supporters, no, mga kababayan. Uy, oo nga pala. Yung isang vlogger nga pala, eto, ikwento ko lang napanood ko kasi, ginagamit si Baron Geisler, mga ka-review natin, na, propaganda kay Baste. Sino bang maniniwala kay Baron Geisler, mga ka-review natin, na, diba? Adikto siya At alam po ng taong bayan. 'Di ba? Tapos gagamitin nilang black propaganda sa magpa-drug test daw si Baste sa publiko. Si Baron Geisler ang nagsasabi. Kita nyo na? Bumabanat sila. Yung gagamitin pa nila is credible ba? Credible source ba? Kasi mahilig naman ka sa credibility check, di ba? Sino mas credible? Si Baste kung si Baron Geisler. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment na lang po sa baba para atin alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, maraming salamat po.